my name is Jane at ito po ang aking mama. Andito po kami para i-share ang aming real life story and share the link please. Hi Ma'am Angie and Ma'am Jane, welcome po sa ating Be Empowered program. And sino po yung una nag-work sa abroad? Ikaw? Ako po. Ikaw? Gano'n ka na po katagal? 11 years po. 3 years sa Malaysia, 8 years dito. And then ikaw? 1 year and 8 months po. First Sa time. first time ka pa lang? Opo. Okay. Pero, kamusta yung family ninyo before? Ikaw, when we talk about family ninyo, bago nyo ma-encounter yung help center, kamusta ba yung family ninyo? Ako po, yung pamilya po namin dati, magulo po. Lalo na po sa ako po. Dati akong may depression, 12 years. Then, nagkahiwalay kami ng asawa ko. Then, nag-struggle po ako sa pag-manage po sa sa mga anak ko kasi ako lang yung sumuporta nung una. Nung nasa Malaysia ako. So, although nagbibigay naman yung asawa ko, pero hindi siya consistent na monthly. So, nag-double-double po yung depression ko. Kumbaga yung sa ko, nag-struggle ako sa depression dahil yung ng babae yung asawa ko. Tapos sinulo ko po lahat yung bigat ng kalooban ko. Yun po, maraming kaguluhan. May sakit akong tuberculosis for 2 years. Yun po. Tapos matitigas po ang ulo ng mga anak ko. Nag-asawa po sila ng maaga. Yun. Pero ano yung pinaka-worst na nangyari personally sa'yo? Sabi mo, na-depress ka. Ano yung pinaka-worst na nangyari sa'yo? Pinaka-worst po nung nandito ako sa amo ko 2011 po, na-depress ako as in talagang hindi na po ako kumakain, pastor. Ano yung amo ko sa akin na hindi ka na kumakain, luto ka ng luto. Tapos wala akong ginagawa kundi magbasa lang ako ng Biblia, pero yung busis po, iba na yung naririnig ko na sinasabi na magtumalon ako sa building, ganun po. Naghahallucinate ka na, parang nababaliw ka na? Opo. Tapos naririnig ko yung mga ibang boses, lalo na yung, basta may iba-ibang boses na. Ibang boses Opo. na. Wait lang, yung, alam mo to na nangyari Yes sa po, kanya? yes po. Nasa Philippines ka pa that time? Opo, nag-aaral. Pero, nung nabalitaan mo na ganito yung nangyari sa mother mo, bilang anak na nandun sa Philippines, ano yung mga tumakbo sa isip mo that time? Ano po, nag-struggle din po sa naging negative po yung isip ko. Tapos sabi ko hindi ko alam kung anong gagawin kasi mama ko po nandito mag-isa kahit may mga So nag-aalala ka na rin Opo. that time? Kasi Pero may pamilya ka na rin dun sa Philippines that time? Wala pa? nag-aaral pa po ako. Nag-aaral ka pa Tapos nun? panganay po ako. So, ano nangyari? Parang naging divided yung ano mo nun? Opo. Kasi yung mother mo na breadwinner na nga, inaasahan nyo pa. Tapos, ganun yung nangyari na Yes. depressed, tas halos nabaliw Yes. pa. Diba? So, pero tanong ko lang, paano ka napunta dito sa help center? May isang evangelist po doon sa swimming class ng alaga ko. Kambal po yung alaga ko. Ngayon nabigyan po ako ng leaflet na depression flyers po, pastor. Nung nabasa ko po yun, na-amaze po ako kasi nung nabasa ko, beat depression without medication. So, nangusap po yung salita na yun sa akin na ang sabi ko, Lord, totoo ba to? Parang nag-ano po kaagad ako na, kung talaga pong gagaling ako sa depression ko, dalhin mo ako dito, Lord, sabi kong ganon. Pero nung time po na yon, hindi na po kumontak yung nag-evangelize sa akin. So, nagpipray ako, sabi ko, Lord, ba't hindi ako kinontak? Pero sabi ko, bigyan mo ako ng sign na talagang kung dito ako pupunta, nagagaling ako, bigyan mo ako ng sign. After 3 days po na nagpray ako noon, nakita ko po yung nag-evangelize sa akin sa building po mismo namin sa baba. Sabi niya, merong activity yung alaga niya doon sa building namin. So, sobrang, sabi ko, maraming salamat at nakita kita. Tapos, kinuha niya ulit yung kontak ko. Tapos, ako po mismo nagsabi na, aatin ako na ngayon Sabado. Sabi niya, Linggo yung di po. Sabi ko, okay lang, hindi naman, ako, pupunta ako doon kahit wala ka, sabi kong ganon. Pero gano'n na rin po kayo katagal dito sa help center?
1 year at 9 months po. And then how about you? Kano ka nagkatagal? 1 year and So parang pagdating mo rin dito. yes po, dinala pumunta po ka na. ako ng mama ko po. Mm. Mama ko na. Pero anong nagpakumbinsi sa'yo na, okay, let me try rin yung Ah, church? Una po kasi nag-attend po talaga ako sa Philippines, UCKG Montalban. So doon ka na nag-i-start na umattend that time? Nung Ano po? nandito na po ako. Opo. Sinabi ko po, anak, meron doong yung si KG. Dito ako nag-a-attend, punta ka sa bayan. So bago po siya pumunta dito, naka-attend na po siya doon. So may Doon din at po least ako na- meron ka ng experience. Opo. So alam ko na pwede natin sabihin, okay, meron tayong branches sa Montalban, yes tapos po. dito sa Hong Kong, meron rin tayong Yes. branch. I believe ang makikita mong isa sa similar dito is saan man yung Universal Church. Parehas lang. Yes. Parehas yung teaching, Yes po. Yes. parehas yung spirit, parehas Yes yung po. prayer. So, alam ko maikling panahon pa lang kayo sa health center. Hindi natin, syempre, pwedeng expect na malaki Yes po. yung pagbabago Yes. agad Yes kasi po. it takes time Process. naman, di ba? Pero ano-ano na rin po yung nakita ninyong changes when it comes about pagpe-pray ninyo? Kasi dito, lagi yung pinagpe-pray yung family Yes. members ninyo, di ba? Mhm. Lagi kayo nagdadala ng picture ng family ninyo. Pero ano-ano yung mga changes as of now? Kamusta na kayo at kamusta na yung family right now? Sa ngayon po, yung sa akin, sa first muna po sa akin, kasi syempre po, una muna sa akin. Nung 3 months na po, nung unang dating ko po dito, may peace po talaga ako agad na ano. Tapos dito po, nung narinig ko yung words ng na kailangan unahin yung kaharian niya bago ang nag-persevere po kaagad ako, pastor, hindi na ako nag-skip mag-attend. Kasi dito ko po naramdaman yung peace. Although umiinom pa ako ng maintenance ko dati, pero may time talaga na hindi ko na naiisip ang problema. So sabi ko, Lord, ito na yun, sabi kong ganon. After 3 months po, napansin ko yung sarili ko na wala lahat ng addiction ko, pastor. Lahat ng mga addiction talaga nawala. Kahit hindi ko hiniling na alisin. Basta naramdaman ko, sabi ko, mag-persevere ako dito, gagaling ako. Sabi ko gano'n. Tapos ngayon po yung pamilya ko po, although marami akong mga sinasabi sa kanila about sa mga natutunan ko dito, malaking bagay po na sabi ko mag-surrender tayo ng buhay sa Diyos at talagang magmi-miracle sila sa buhay natin kung mag-surrender tayo. How about you? Ano yung mga nakita mo ng mga changes? Siyempre, hindi ganun katagal pa. Pero I believe nakakita ka na rin ng changes. Una po, sa sarili ko po, hindi na po ako yung katulad na ako na may addiction sa pag-iinom, pag-gimmick, mahilig Umiinom sa ka? Opo, dati. Liit-liit pa. Dati po. So, ganyan, Yes po, yes addiction po, ka na. yes po. So, nabago mo lahat Nabago ng- po lahat nung nag-start po ako sa health center dito po. Utay-utay po na nakita ko yung sarili ko na, kaya ko palang lahat yun. Kasi posible talaga po. How about yung family ninyo sa Philippines? Ah, Kamusta sila ngayon? Ngayon po, nag-a-attend po sila sa Montalban at saka po sa Cubao. So Tsaka may- ngayon din po, hindi na sila matigas ang Yes ulo, po, pastor. nakikinig na po Then, sila. maayos yung anak ko pong lalaki, third year college Dati siya, matigas ang pastor. ulo nila talaga. Opo, regular na po siya sa Jollibee. Sabi niya, Mama, tuition na lang ang bayaran mo sa akin. Ako na bahala sa allowance ko. Then ngayon po, pastor, double blessings din po kasi dati yung mga in-laws ko ay parang mahigpit po sila para sa pagtulong. Ngayon po, maluwang na po. Na tinutulungan na po nila ako by the grace of God po. So, tingnan nyo, nakita natin na napaka-inspirational ng story ninyo kasi imagine mo yun, from yung tao na halos mababaliw na and then binago ng Diyos. It's something, Yes po. sabi natin, unbelievable pa Yes nga. po. Yes po. Na, actually, pwede natin sabihin sa mga tao na if they want na malaman talaga kung ano yung testimony mo, even more, pwede nila kayong bisitahin dito sa health center natin. Yes diba? po, yes So, po. nandito ka, every Sunday ka nandito, di ba? Opo, pero sometimes po nag-Saturday ako pag kailangan Pero ako mas ng madalas ano. kang Sunday dito. Yes po. Okay, Mas so, mahalaga po talaga na yung health center po ay talagang malaking naitulong sa akin na lalo na sa inner healing. Marami pong mga teaching sila na ginagawa ko. Sumunod lang po ako. Although, nung time na hindi ako nag-surrender ng buhay ko, marami pong struggle na dumating, pastor, nawalan lahat ang mga anak ko at manugang 4 sila ng trabaho. Pero sabi ko, hindi. Sabi ko, magtutuloy-tuloy ako, nasa tamang landas ako. Sabi ko gano'n, masusunog ka sa tanan sa buhay ko. Yun po, lagi so, ko. salamat sa Diyos ngayon. Salamat. Ngayon po ay Nagbago na. nagkaayos na rin kami ng asawa ko, nagpatawad. Yun po ang mahalaga po, nakapagpatawad ako sa asawa ko. Although may kinakasama na siyang iba, sabi ko, napatawad ko na kayo at humingi din po siya ng tawad sa akin. Doon po ako nakalaya sa depression, pastor. So, sabi ko nga, napaka-interesting kasi
Imagine mo, parang mababalo ka na, pero nagkaroon ng transformation. Yes po. So, kayo pong nanonood sa amin and then you want as well na makita yung transformation. Kung merong solusyon para sa kanila, para sa family nila, ngayon nasa presensya ng Diyos, ngayon maayos yung family nila. Alam namin po na isa sa pinakamalaking problema dito ng mga OFW sa family. So, meron kaming event na ito para sa mga OFW, para ipaglaban ninyo yung pamilya ninyo. Ngayong September na ito, ngayong buwan na ito, pwede kayong bumisit. Kung Sunday, mamimit nyo silang dalawa. So, nandito kami lagi para tulungan kayo. Maraming salamat po sa Maraming pag-share. salamat po. Salamat. Maraming Testimony salamat sa ninyo. lahat. At sa susunod pong episode, meron pa tayong isang family pa na pag-uusapan natin yung story ng buhay nila na for sure, kapupulutan ng aral. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang Help Center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.